and you're listening to SBCC Prayer House Podcast. Podcast. Ang ating pong pag-uusapan ngayon is, who is my family? Do you belong to the family of God? Sino ang iyong pamilya? Sino ho ang may pamilya rito na kasama? Pakitaas yung paa. Yan. So we are praying nawa na ang ating buong pamilya ay makasama natin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Who is my family? Sino ang aking pamilya? No? Yan ho yung ating pag-uusapan dito. Do we belong to the family of God? Ano yung mga bagay na maari tayo maging belong sa pamilya ng ating Panginoong Diyos? Mayroon ba tayong dapat gawin? Mayroon ba tayong dapat maging reaksyon? Mayroon ba tayong dapat isabuhay para tayo maging pamilya ng Diyos? Who is my family? Sino ang aking pamilya? Yan ho yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Let us pray. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami muli ay tuturuan mo ng iyong mga salita na aming pumagamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, change our heart. Baguhin mo po ang aming puso at isipan. Nawa ang maging laman nito ay ang iyong mga salita at ang iyong katotohanan lamang. Thank you, Lord, sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Basahin nun natin, Kuya Paulo, Mateo 12:46-50. Yan. Habang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating niya at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at gusto nila siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at gusto kayong makausap. Sumagot naman si Jesus, sino ang aking ina at ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang mga tagasunod niya at sinabi, ito ang aking ina at aking mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod, say the word sumusunod, 1, 2, 3, go. Sa kalooban ng aking ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Ulitin ko, sapagkat sino mang, sabi niya, sumusunod sa kalooban ng aking ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Yan. Okay, isang bagay ho, isang napakagandang biyaya ho ng ating Panginoong Diyos yung magkaroon ho tayo ng pamilya. Bakit? Pinagmumulan yan ng pagmamahal, pagtanggap, no? At ang pamilya ang nagiging tanggulan ng suporta at panghihikayat. Ngunit, dito sa ating pag-aaralan, hindi tayo limitado sa mga pagpapala ng isang physical na pamilya, no? When we say physical, ito yung biological na family mo, no? Ang sabi niya rito, hindi tayo nililimitahan o hindi tayo limitado lamang sa mga pagpapala ng isang biological family, no? So ipinahiwatig ni Jesus ang pagkakaroon ng isang pinalawak na pamilya, no? Say the word pinalawak. Yan, nais ng ating Panginoong Diyos na maging malawak ang ating pamilya. No, hindi lamang tayo limitado sa ating physical na pamilya. So, isang benepisyo ng pag-iwan sa lahat upang sumunod sa Kanya. Kahit na ang ibig sabihin nito ay iwanan ang physical na pamilya. Yun ho ang masakit. Sabi nga ng ating Panginoong Diyos, no, sino man ang gustong sumunod sa akin, no, iwanan niya ang kanyang pamilya. Ang sino mang lalong nagmamahal sa kanyang ama at ina, sa kanyang kapatid, no, ay hindi maaring disipulo ko. Hindi siya against sa pamilya. Siya nga ang bumuo nito. Tama? Ang bawat pamilya ho natin, siya ang bumuo. Di ba? Pinahintulutan niya na magkaroon kayo ng pamilya, and He will never against sa inyong family na kanyang binuo. Siya ang nagbigay yan at pagpapala yan. No, pero kung makikita ho natin dyan mamaya, yung ating nabasa, mas palawakin ho natin yung ating kaisipan para mas makita ho natin na hindi lamang tayo limitado sa ating physical na pamilya,
kundi mayroon din ho tayong tinatawag na spiritual family. Say the word spiritual family. Yan. At may benepisyo sa mga bagay na yan. No? Kahit na ang ibig sabihin nito, iwanan natin ang ating physical na pamilya. No? Gumamit siya ng isang pagkakataon upang ilarawan ang pamilyang iyon. Yan yung nabasa ho natin. No? Habang sinisikap ng kanyang physical na pamilya na makausap siya, inilarawan niya ang mga bumubuo sa kanyang spiritual na pamilya. Kung mayroon siyang nabuo na physical na pamilya, mayroon din siyang inilarawan patungkol sa spiritual na kanyang pamilya. No? Kaya sa umagang ito, sa ating pag-aaralan, no, nais ng ating Panginoong Diyos na ipalala sa atin na mayroon tayong napakagandang pamilya kay Kristo Jesus. Amen. Are we belong to the family of Jesus? Bilong ba tayo sa family of God? No? GMA ka ba? Kapuso, kapamilya, kapatid, do you belong to the family of God? So, kailangan po nating ripasuhin ito. Diba? Una, tignan ho natin. Unahin ho natin ang kanyang physical na pamilya. Physical family of Jesus Christ. Diba? May nagsasabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at gusto kayong makausap. Ito ho yung kanyang physical na pamilya. Sino yung mga yon? Binanggit dito, ang iyong ina. Sino ang kanyang ina? Maripusa? Si Maria, di ba? Siya ang kanyang ina. Pakibalik Kuya Paulo. Yan. At ang kanyang mga kapatid. Ito yung physical na pamilya ni Jesus Christ. No? At habang siya nagtuturo kasi, no, biglang may nag-disturb. Ang ganda ng pagtuturo niya patungkol sa mga bagay-bagay, tapos biglang may tumayo. Sir, guro, mayroon pong deliver, GNT. Yan gano'n. Naisturbo tuloy siya. No? Nandun po yung pamilya mo, nasa labas, hinahanap ka, tinatawag ka. Sino ang aking ina? At sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya yung kanyang mga disipulo. Ito yung aking pamilya. Ang sino mang nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Ama, ito ang aking pamilya. Hindi ho siya against sa family. Gusto lamang niya na maging malawak yung ating kaisipan patungkol sa pamilya. Mayroon tayong physical na pamilya at mayroon din tayong spiritual na pamilya. Sino ang ating physical na pamilya? Sino rin ang ating spiritual na pamilya? No? So ito yung physical family of Jesus Christ. Yung kanyang ina. Sino ang kanyang ina? Si Maria. Isang babaeng karapat-dapat sa mataas na pagpapahalaga. No? Kasi siya ang naging katuwang ng ating Panginoong Diyos para maipanganak ang tagapagligtas, pero hindi sa Diyos. Kaya huwag kayong humingi kay Maria. No? Ang hingin ninyo at lapitan ninyo ay si Kristo na ating Panginoon. Diba? So pinagpala siya, pinagpala ang babaeng ito. Nakasumpong siya ng biyaya ng Diyos, pero hindi sa Diyos. So ang kailangan sa kanya, karapat-dapat sa mataas na pagpapahalaga. Diba? Gaya ng papuri ng kanyang pinsan. Sino yung kanyang pinsan? Si Bae Lourdes. Maria, si Bae Lourdes. Diba? Si Elizabeth. Diba? Pinagpala ka sa mga babae. Yun ang papuri ni Elizabeth sa kanya. Then, mapalad ang nininiwala. Sabi niya. Nang napagtanto niya ang kanyang sarili, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng henerasyon. Luke chapter 1 verse 48. Nakalagay ho doon. Pangalawa, na description ng kanyang ina in physical term, no? Isang ina na maraming anak. Ilan kaya ang anak niya? No, sino ho dito ang may isang dosina? Pakitaas yung kamay. O ayaw niya ng isang dosina, di 2 dosina. Yan. Sino ho rito may isa lang? May 2, may 3. Yan. So, gaya ng ipinahiwatig, no? Sa Mateo chapter 1 verse 25.
No? Kung makikita ho natin yung kwento doon na si Joseph ay hindi man siya nagkaroon ng sexual na relasyon kay Maria, no? Hanggang hindi na ipapanganak ang Misaya. No? Si Jesus ang kanyang panganay na anak. Ang terminong panganay ay nagpapahiwatig na mayroong higit pa, gaya ng tahasang sinabi sa Mateo chapter 12. No? Siya ay may mga kapatid na lalaki, kaya nga kung mapapansin ho natin dito sa verse 47, may nagsabi sa kanya, nasa labas po ang iyong ina at ang iyong mga kapatid at gusto kanilang makausap. Yun yung isang sinabi ng mga tagapakinig sa kanya. Siya ay may mga kapatid na lalaki at mga kapatid din na babae. Ang mga kapatid na lalaki ay pinangalanan, no? Pero sa banal na kasulatan, walang indikasyon kung sino yung mga yon, di ba? Minsan, sinasabing ito ay kanyang mga pinsan o mga kamag-anak ni Jose, di ba? Pero hindi ho yung totoo, wala hong basihan ho doon. No? Pero mayroon siyang mga physical na kapatid kagaya ng tinukoy dito. No? Pangatlo, isang ina na iginagalang ang kanyang anak. Tignan ninyo, ina na iginagalang ang anak. Tignan ninyo yung konsepto dito. Nanay na gumagalang sa anak. Sino yung anak niya? Si Jesus Christ. Siya yung tumayong magulang ni Jesus Christ, di ba? Pero ginagalang niya yung kanyang anak. Di ba? Ito yung konsepto ho dito. Ito yung napakaganda ho dito. Pinapahalagaan niya ang kanyang mga salita sa kanyang puso. Lahat ng sabihin ni Jesus Christ, pinapahalagaan ng kanyang inang si Maria. Iginagalang niya ang kanyang autoridad. John chapter 2 verse 5, tignan na lamang ho ninyo sa inyong bahay. Diba? Then, sinundan niya ito hanggang sa krus. Hindi niya iniwanan si Jesus Christ. John 19:25, no? Nagpatuloy siya kasama ng mga alagad. Pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit, sa Acts chapter 1 verse 14, ang huling beses na binanggit na nagkita sila sa Biblia, no? Na nabasa nila na saksi si Maria sa pag-akyat sa langit ni Jesucristo. Siya ang tanging tao na talagang nakakaalam sa pagkakakilanlan ni Jesus. Siya yung unang pinagsabihan di ba? Siya yung tumayong ina ni Jesus Christ, di ba? Tapos pinabayaan niya ang kanyang anak na mamatay sa krus dahil ito yung katibayan na siya ay tunay na anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pagmamay-ari ni Maria si Jesus, kundi pagmamay-ari siya ng Diyos. Diba? Alam niya na siya ay anak ng Diyos. Sino naman yung kanyang mga kapatid? Alam ho ba ninyo kung sino yung kanyang mga kapatid? Sino may mga kapatid dito? Kilala ba ninyo ang kanilang mga pangalan? Kabisado ho ba ninyo yung mga pangalan ng mga kapatid ninyo? Opo, yung birthday nila. O, hindi nyo nakabisado kung kailan sila pinanganak. Kabisado ba ninyo kung ano yung kanilang paboritong ulam? O, hindi. Di ba? So, ang kanyang mga kapatid ay sina Santiago, Jose, Simon, at Judas. Hindi yung Judas na napakamatay ito, ha? Ulitin ko, Santiago, Jose, Simon, at Judas. Sino yung mga yon? Ulit, children, 1, 2, 3, go. Santiago, Jose, Simon, at Judas. Tignan mo yung katabi mo. Hindi yan. Hindi yan yung tinutukoy rito. Yan. So, mayroon din siyang mga babae. No? Mayroon din siyang mga kasamang kapatid na babae. Kumbaga, higit sa 2 daw. No? Ayon sa commentary. Ang kanyang mga kapatid na lalaki at malamang, no? Mayroon siyang mga kapatid na babae. Ang nangyari, hindi naniwala sa kanya noong una. Tignan niyo yung kanyang mga kapatid. Hinamon pa siya. No? Sino yung hinamon? Si Jesus Christ. Sa isang pagkakataon. Inisip nila na si Jesus Christ ay isang baliw. Sa ibang pagkakataon. Di ba? Ngunit pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay ay naniwala sila. No? Siya ay nagpakita kay Santiago. No? Nagpatuloy sila sa mga alagad. Ang kanyang kapatid na si James, naging isang kilalang pinuno ng isang simbahan sa Jerusalem. No? And malamang, ang mga may akda ng mga sulat
sa Santiago ay si James mismo, sa Santiago mismo ang nagsulat. No? At para bang sinasabing namartir at itinapon ito sa tuktok ng templo. Yun si James, itinapon sa tuktok ng templo. Ang kanyang kapatid na si Judas ay itinuring na maraming bilang na may akda ng Epistle of Jude. Diba? Ang kanyang mga kapatid ay maliwanag na ikinasal at nakulakbay tungkol sa pagtuturo. 1 Corinthians 9:5. Yan yung mga supporting verse natin. So ang pagbabalik loob ng kanyang physical ng mga kapatid na noong una ay nag-aalinlangan sa kanya ay karagdagang katibayan na sumusuporta sa pag-angkin ni Jesus bilang anak ng Diyos. Ngayon, para sa inyo, kung kayo ang pamilya ni Jesus Christ, tiyak na napakaganda yung pribilehiyo ninyo na maging kapatid kayo at maging ina ni Jesus Christ. Tama? Amen? Di ba? So, tiyak na napakagandang pribilehiyo na maging bahagi sa physical na pamilya ni Jesucristo. Lalo na pagkatapos nilang maniwala sa Kanya. Ngunit ayon sa teksto na nabasa natin, sino man ay maaring maging bahagi ng pamilyang iyon, na iyon ang pinakamahalaga sa ating Panginoon. Ngayon, pangalawa, sino naman ang kanyang spiritual family na tinutukoy dito? Second point, ang kanyang spiritual family. 48, sumagot si Jesus, sino ang aking ina at mga kapatid? Question mark. Itinuro niya ang mga tagasunod niya at sinabi, sila. Yan. Nakikita mong yan? Yan ang aking mga ina at yan ang aking mga kapatid. Bakit daw? Verse 50, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Take note, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama, sa langit ang siya kong ina at mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, there is a part in our family na kapag hindi pa nakakakilala si Kristo, kay Kristo, hindi pa siya nagsuko ng kanyang buhay, maaring part siya ng physical family mo, pero hindi siya part ng spiritual family mo. Tama? Tama? Maaring may mga membro ng inyong pamilya na hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Diyos. Physically, they are the members of your family, biologically. Pero kung hindi pa yung nakakilala sa ating Panginoon, hindi yan part sa family of God. Hindi mo yan kapamilya sa espiritu, kundi pamilya mo lang sa physical. Pero ang nais ng ating Panginoong Diyos na mapalawak yung kanyang pamilya, na ang iyong physical family ay maaari mo maging kasama sa spiritual na pamilya. Kumbaga ito ay pinalawig, no? Pinarami sa pamagitan ng pamilyang maka-spiritual. Amen. Diba? So, ginamit ni Jesus ang pagkakataong ito upang makilala ang mga disipulo bilang kanyang mga tunay na pamilya. Pagkatapos ay nilarawan niya ang sino mang gumagawa ng kalooban ng aking Ama sa langit, no? Sila yung aking mga pamilya. Bakit tinukoy ho ito ni Jesus Christ, ang kanyang mga disipulo bilang kanyang mga tunay na pamilya? Tandaan na ho natin, ang ating physical na pamilya ay pansamantala. Pansamantala lamang ho yung ating physical na pamilya. No? Nagsimula sa kapanganakan, nagtapos sa kamatayan. May pagtatapos ang physical na kalagayang pamilya. Pero ang spiritual na pamilya, pangwalang hanggan. Yun ang nais na makita ng ating Panginoong Hesukristo doon sa kanyang physical family at doon sa kanyang mga tagapakinig. No? Na kahit physical na pamilya mo yan, subalit hindi pa yan nakakilala at nagsuko ng buhay nila kay Kristo, hindi mo yan spiritual na kapamilya. Darating ang panahon, dalawa ang mapupuntahan ninyo. Ikaw sa spiritual na pamilya, diba? Sa langit, at siya maaring iba. Kaya ang goal ho natin ay makasama ho natin ang ating pamilya. Pwede ho sila maging spiritual family ho natin. No? Sa panahon natin ngayon, yung mga nakikita ho nating mga gulo, no?
mga tribulation, mga troubles, trials, malapit na dumating ang ating Panginoon. Napakalapit na po. Ngayon, naghahanda na po ang Amerika para sa isang World War III. No? Naghahanda na sila kasi napasok sila ngayon ng China. Napasok yung kanyang sewerage system, water system, oil system, computer system. Nakapasok na ho ang China sa kanila at mga nasira ho yung kanilang mga gamit. Ngayon, iniipon na ho ng Amerika yung kanilang mga alyansa. Kasama ho tayo doon. Paputok na ho ang World War III. No? At kapag nangyari yon, hindi na ho batuhan ang gyera. No? Hindi na ho palsiit, kundi hindi lamang po barilan, hindi na lang tangkihan, kundi nuclear. Isang beses lang dumapo yan sa lupa, tunaw ang mga buhay na naroon, maging ang lupa. Malapit na ho. Ang China, nakaabang na ho yung kanilang nuclear. Isang pindot na lang. No? Kaya sa oras na ito, kung mayroon man ho tayong mga pamilya na hindi pa ho natin kasama at alam nyong nadidiscern yun, hindi pa sila nagsuko ng kanilang buhay sa ating Panginoon, this is the time na ipanalangin ninyo sila. Kapatid, gising na tayo. BCC Prayer House, yan ang goal natin. Hindi lamang tayo pa-attend. Kasi ang simbahan ngayon gusto lang marami. Pero hindi nag-share ng kaligtasan. Ang gusto lang magparami. Okay lang, umattend ka lang. You are now belong to the family of God. Magbigay ka lang dyan, family of God ka na. Marunong ka lang magdasal, family of God ka na daw. Diba? Nag-donate ka lang ng pink na upuan. Welcome to the family. No. Hindi ho ganun ang ating simbahan. Hindi ho ganun ang SBCC Prayer House. We see to it na bawat membro ng ating pamilya ay makakasama natin pagdating ng panahon. Napakahirap po yung sitwasyon na ikaw naroon sa ating Panginoong Diyos samantalang sila naghihirap. Amen? Pakita so dito yung mga kamay na hindi pa natin kasama na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Maring iba nahihiya, pero God knows your heart. Kung ang puso ninyo ay ilapit sila sa ating Panginoong Diyos, ipanalangin lang ho natin sila. Malapit na siyang dumating. Malapit na ang pinakahuling digmaan. World War III. At lahat mawawasak. Wala tayong pagtataguan. Nga pa underground timot. Tigawon tayo eh. Diba? Gano'y sombrero may anirulan ng lulam na alak. Wala na akong pagkakataon. Paubos na ho ang ating panahon. Tapikin mo yung katabi mo. Paubos na ang ating Panginoon. Paubos na ang ating panahon. Diba? Kailangan nang isama ang ating pamilya sa paanan ng ating Panginoon. Marami pang mga miyembro rito ng pamilya hindi pa nakakilala sa Kanya. Kailangan na. Sa mga wala pang asawa, mag-asawa na. Paubos na eh. Joke lang, Ma'am Rupa. Pero napakasarap at napakaligaya kung kasama mo ang pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Take note, hindi ho tayo katulad ng ibang simbahan. Pasok ka dyan, miyembro ka na. No. Sabi niya, anyone who believes in Him become a child of God. Yun ang paranho ng ating Panginoong Diyos. Hindi sa ating mga mabubuting gawa, kundi sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo kung bakit tayo nagiging pamilya ng Diyos. Hindi dahil sa pag-offering mo, lakihan ko nga yung offering ko, siguradong tatanggapin ako sa family of God. Diba? Magpapakain nga ako sa mga bata, sigurado yan, ililista ako ni Lord doon sa kalangitan. No. No? As many as receive Him, they become a child of God. Tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. At siya ang magiging Panginoon mo. Siya magiging ama mo. No? At ikaw ay magiging bilong sa kanyang pamilya. That's it.
Wala ka na ibang gagawin. Ngayon, kung mayroon pa ho tayong mga membro sa family, please pray for them. No? Wag ho tayong mawalan ng pag-asa na hindi ho natin madala sila sa paanan ng ating Panginoon. Napakahalaga nito. Amen. Sabi ni Joshua, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Sino ang iyong sambahayan? Ako at ang aking pamilya, sabi ni Joshua, ay maglilingkod sa Panginoon. Amen. Diba? Kung ang iyong pamilya, kasama mo na naglilingkod sa Panginoon, silipin mo naman yung kapitbahay mo. Diba? Tapikin mo naman siya, oy, sama ka. Worship tayo kay Lord. At that time, marirealize niya na may nagmamahal sa Kanya. Amen? Hindi mo siya pinapansin, dapat nga mahalin ang kapitbahay. Kung mahal mo ang kapitbahay mo, imbitahan mo sa paanan ng ating Panginoong Diyos. It's time to wake up. Kailangan gumising ang SBCC Prayer House. No? Kailangan na tayong gumising. Huwag nang matulog nang mahimbing. Kailangan din natin gisingin na ang ating mga pamilya. Amen. Diba? Nang sa ganun ay makasama ho natin sila sa ating sinasabing spiritual na pamilya. Yon ay si Kristo na siyang bumuo ng pamilyang iyan. Amen? Pwede ba tayong tumayo lahat? Gusto ko mag-iwan ng mga ilang katunungan sa inyo at pagbulay-bulayan ninyo habang kayo'y nakatayo at habang kayo'y nakapikit. Maaari ba na pumikit ang bawat isa? Ano ang nagawa mo para ang iyong physical na pamilya ay maibilang din sila sa spiritual na pamilya ng ating Panginoon? Ano ang iyong action para sila din ay mapabilang sa spiritual na pamilya ng ating Panginoon? Lumalago ba ang pagmamahal mo sa kanila? Hinihikayat mo ba sila na gawin ang kalooban ng ating Panginoon? Sa umagang ito, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon Kristo kung sino ang tunay mong pamilya. Ikaw ba ay nasa pamilya na ni Jesus? Ano man ang uri ng physical na pamilya na maaring mayroon kang pagkakataon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na maisilang muli, be born of Christ, born of God, be born again, upang ikaw ay maibilang sa napakagandang pamilya ng Diyos. Meron ka bang pamilya ngayon na hindi mo pa kasama sa paglilingkod sa ating Panginoon? Pray for them right now. Panalangin mo sila ngayon, kapatid. Kung ikaw ay nagmamalasakit ng tunay sa iyong pamilya, pumikit ka. Ipanalangin mo sila. Sabihin mo, Lord, this is my desire. Gusto ko pong makasama ang aking pamilya sa langit. Gusto ko pong makasama sila na naglilingkod para sa iyo. Sabihin mo, Lord, tulungan mo po ako na madala sila sa iyong paanan. Manalangin ka ngayon, kapatid. If you love your family, pray for them. Na sila din naman, kagaya mo, na nakakilala kay Kristo, ay mapabilang sa spiritual na pamilya. Ama naming Diyos, sa oras na ito, nakikita mo po ang bawat puso ng iyong mga anak. Hindi pa ho buo ang aming pamilya na naglilingkod sa iyo. Di ho namin alam kung ano po ang kalagayan ng kanilang spiritual na katayuan.
Maaring magkaiba po kami ng landas sa ngayon. Di po namin alam kung ano ang kondisyon ng kanilang puso at isipan. Di po namin alam kung ano ang relasyon nila sa iyo, Panginoong Diyos. Subalit, ikaw ang nakakaalam nito. Kaya hinihiling namin, Panginoong Diyos, nawa tulungan niyo po kami na sundin ang iyong kalooban. Sapagkat ang iyong kalooban ay ayaw mo ni isa man sa aming pamilya ay may mapahamak. Sapagkat ang wala sa iyo, Panginoong Diyos, wala sa iyong spiritual na pamilya, hindi kabilang sa paka-spiritual na pamilya mo, Panginoong Diyos, ay kapahamakan ang dulot nito. Sabi mo sa iyong salita, John 3:16, gawin na lang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Kaya binigay mo ang bugtong mong anak, si Jesucristo, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak. Lord, kung sila hindi sumampalataya sa iyo, Lord, tiyak na mapapahamak sila. Masaklap ang kanilang magiging sitwasyon pagdating ng panahon. Kaya nilalapit ho namin sila sa iyo, na sila'y manampalataya sa iyo, Panginoon Diyos. Isuko din nila yung kanilang buhay katulad ng pagsuko namin, Panginoon. Sapagkat sabi mo, ang mga hindi nanampalataya ay tiyak na mapapahamak. Subalit ang nananampalataya sa iyong anak na si Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ho namin sila makasama, Panginoong Diyos, sa iyong kalangitan. Ayaw po namin nawa na sila ay maiwan rito at magdulot sila ng sitwasyong kapahamakan. Gusto ho namin sila makasama roon sa spiritual na buhay. Sapagkat kung nasasalig lamang, Panginoong Diyos, ang aming buhay dito sa daigdig na ito, o nilimitahan namin ang buhay at ang aming tiwala ay sa pamilya lamang namin, Panginoong Diyos, ito ay walang kabuluhan. Pero kung ang aming pamilya ay pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord, right now, sa membro ng aming pamilya, member of the family, sa oras na ito, naniniwala kami na may binabago na ang kanilang puso, Panginoon. Someday, by your grace, sila ay makakasama namin na maglilingkod sa iyo. At makakasama namin sila sa kaluwalhatiang inihanda mo para sa iyong mga anak. Lord, kaawaan mo po ang aming pamilya. Dalangin nawa namin na ang aming pamilya ay patuloy na makakilala sa iyo ng mas malalim pa. Sino man sa aming pamilya na wala pa sa iyong kulungan, sa iyong bahay, sa iyong palasyo, o hindi pa nakalista ang kanyang buhay sa talaan ng aklat ng buhay, Lord, nilalapit namin sila sa iyo. Tulungan niyo po kami na ma-reach out sila. Tulungan niyo po kami na hilain sila from darkness at ilagay ho namin sila sa iyong kaliwanagan ni Jesucristo. Mahal ho namin sila, Panginoon, at ayaw po namin silang mapahamak. Kaya Lord, tulungan mo po kami. Tulungan mo po ang SBCC family na ma-reach out ang bawat family na mga narito, Panginoon Diyos. At sa gayon, sabi mo, may isang kaluluwang nagsuko ng kanyang buhay, Panginoong Diyos, libo-libong anghel ang nagagalak sa kalangitan. Sa oras na ito, sinisira namin sa aming pamilya, sa pangalan ni Jesus, ang anumang distraction, ang anumang trouble sa pangalan ni Jesus. Sinisira namin anumang sumpa na nakabalot pa noon hanggang ngayon. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng tanikala, Panginoong Diyos, sa aming pamilya na siyang nagpapahirap, Panginoon, ay aming inaalis sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas. Walang magagawa ang kalaban sa aming pamilya. Panginoong Diyos, lukoban mo po ang bawat pamilya ng mga narito. We pray for them, O God. Salamat, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Protect us, help us, Panginoong Diyos, nang sa ganon ay maabot po namin sila. Use us, O God. Gamitin niyo po kami, Panginoong Diyos, na hindi po kami mahiya na ipakilala kung sino si Kristo sa aming buhay. Kung sino ikaw, Panginoong Diyos, sa aming buhay. Nawa'y maipakilala ka namin sa bawat membro ng aming pamilya.
Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan nun natin ang ating Panginoon.